Kwentong Bayan. Gaano kalakas ang huling ministro? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Predo. Nangyari ito sa Iloilo. Alas 5 pa lang ng umaga, abala na si Predo sa paghahanda ng sarili. Araw ng linggo, kaya kailangang maging maaga para makapagsimba. Simula pagkabata, naging panata na ni Pedro na pumunta ng simbahan. Bukod dito, nahikayat na din siya ni Lolo Mitoy dahil sa taglay nitong ugali at kabaitan. Ang lolo ni Pedro ang ministro ng simbahan sa lugar. Nang matapos makapaghanda, diretso nang naglakad ang binata papunta sa simbahan. Sa pagbagtas ng daan, marami siyang nakasabay dahil lahat naman ng naninirahan sa baryo nakaugalian na ang pagsisimba. Pagkarating, imbis na maupo dumiretso sa likod ng altar si Predo, tumutulong muna ang binata sa mga sakristan para sa iba pang kailangan. Hindi na bago pa si Predo sa mga tauhan ng simbahan, kaya naman komportable na ito sa mga kilos sa lugar. Sa oras na masiguradong handa na ang lahat sa pagdadaos ng misa, saka pa lamang ito pupunta sa upuan para makinig sa misa ng lolo. Madalas, kapag nasa simbahan, iba ang turing nito kay Lolo Mitoy dahil tanyag na ministro ang matanda. Nire-respeto siya hindi lang ng mga magulang, kundi pati na rin ng mga bata. Yumuyuko ang mga ito kapag nakakasalubong si Lolo Mitoy. Si Pedro, kahit apo ng ministro, hindi gaanong lumalapit dahil ayon sa kanya, hanggat maaari ayaw niyang makilala na apo ng matanda. Iniiwasan ng binata na makarinig sa mga tao ng pagkakahilintulad sa kanila. Tanging mga kasamahan lamang sa simbahan ang karamihan sa nakakaalam sa ugnayan ng maglolo. Kada linggo buong maghapong ginugugol ni Predo ang oras sa simbahan. Bandang alas 7 ng gabi, nag-uumpisa ng maglakad ang binata pauwi ng tahanan. Ngunit hindi pa rin niya kasama si Lolo Mitoy. Palaging nauuna si Predo na umuwi kaysa sa lolo. Nais man na makasama ng matanda ang apo sa pag-uwi. Nire-respeto niya ang desisyon ng apo kaya hinahayaan lang ito. Ayon naman kay Predo, mahal na mahal niya ang lolo. Ngunit ayaw niyang irespeto siya ng mga tao dahil lang ministro ang lolo niya. Kundi tatanggapin at respetuhin siya ng mga tao dahil sa sariling katangian at kakayahan. Samantalang tuwing normal na araw, lalo na kapag nasa tahanan lang si Lolo Mitoy, maayos naman ang samahan ng dalawa. Kagaya ng normal na maglolo, madalas itong nagbibiroan at nagtatawanan. Ngunit kapag may bisitang tinatanggap ang ministro, nananatili lang sa loob ng kwarto ang binata. Puwera na lamang kapag taga-simbahan lang din ang pupunta. Isang araw, bandang alas 4 ng hapon, may taga-simbahan at lalaking hindi pamilyar ang dumalaw sa ministro. Nagbigay galang si Predo, ngunit ang nakakuha sa atensyon ng binata ang kasamang lalaki ng katrabaho sa simbahan. Namumula ang mga mata, napakatalim kung makatitig, kaya naman hindi maiwasan ni Predo na ituon ang pansin dito. Kagad nag-abiso si Lolo Mitoy na pumasok na muna ang binata sa loob dahil may importante silang pag-uusapan. Nang mga oras na yun, nais nang marinig ni Predo ang pag-uusap ng tatlo. Imbis na pumasok sa kwarto, nanatili ito sa sala, kung saan merong dingding na gawa sa kawayan lang ang pagitan. Dinikit ni Predo ang tenga sa pader. Nagulat siya dahil tinawag ng mga kalalakihan si Lolo Mitoy bilang Supremo.
Ngunit hindi naman nagtagal dahil biglang tinapik ng napakalakas ni Lolo Mitoy ang dingding. Kaya inalis na ni Fredo ang tenga sa pagkakadikit. Hoy Fredo, huwag kang nakikinig sa usapang matatanda ha. Kahit hindi ka huminga dyan, nararamdaman ko ang presensya mo. Doon ka munang bata ka. Wika ni Lolo Mitoy. Dahil dito lumabas na lang ng tahanan ang binata. Pumunta sa malapit na tulay at nagpahangin. Sa napakatahimik na lugar, paulit-ulit niyang nakikita sa isipan ang nakakatakot na itsura ng lalaking pula ang mata, pati na ang pagtawag nito sa lolo bilang supremo. Maya-maya pa, tumabi sa kanya ang kapitbahay. Nabalitaan mo ba yung nangyayari sa baryo natin? Ay Diyos ko. Ewan ko ba pero bakit naman sa mismong simbahan pa natin naganap yung mga hindi magandang pangyayari? Wika ng lalaki. Napakunot ang noo ni Fredo. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng katabi, kaya muli itong nagpatuloy. Ilang buwan na ang nakakalipas. Sunod-sunod ang natatagpo ang bangkay sa likod ng simbahan. Wasak ang lahat ng katawan. Ang hindi ko lang maintindihan, napakasagrado ng lugar, pero bakit doon laganap ang ganong gawain? Yung iba nga na taga sa amin, hindi na dumadalo pa ng misa sa takot na baka hindi na makauwi ng buhay. Ikaw ba? Wala ka bang alam doon? Tanong ng lalaki. Sumagot si Fredo na baka nagkakamali lang ang kausap. Ngunit pilit na iginiit ng lalaki na totoo ang sinasabi, lalo pat isa sa biktima ay matalik niyang kaibigan. Isang gabi pumunta ang kaibigan niya ng simbahan para sana magdasal. Napakabigat ng pinagdadaanan nito ng mga oras na yun. Ngunit hindi na ito nakabalik pa at nang matagpuan kinaumagahan. Halos hindi na makilala dahil sa wasak na ang buong katawan. Maging ang muka ay punong-puno rin ng kalmot. Umandar ang kuryosidad ng binata. Sunod-sunod ang binitawan niyang tanong sa lalaki. Lahat naman ng ito ay nasagot ng kausap. Ngunit tinapos ng lalaki ang usapan sa pagsasabing bahala na si Fredo kung maniniwala o hindi. Isa sa makakapagpatunay ng sinasabi niya, ang albularyong si Tandang Ulag na kailanman hindi magagawang magsinungaling sa mga tao. Matapos nun ay umalis na ang lalaki. Habang si Fredo naman bumalik ng tahanan dahil nagsisimula ng dumilim. Bago pa man dumiretso ng bakuran, bigla siyang natigilan ng makita mismo ng dalawang mga mata. Ang kausap ni Lolo Mitoy ay dalawang sigbin. Hindi na bago sa binata ang ganitong uri ng nilalang. Lalo pat simula bata pa lamang ay dati nang nakakakita nito. Dahan-dahang pumunta sa parteng gilid ng bakod si Fredo, kung saan maliit na siwang lang ang pwedeng pagsilipan sa ginagawa ng matanda. Maya-maya pa, nang mahawakan sa noon ni Lolo Mitoy ang dalawang sigbin, sa loob ng ilang minuto bigla itong bumalik sa pagiging tao. Ito ang dalawang kausap ni Lolo Mitoy bago pa umalis ng tahanan. Habang dahan-dahan itong naglalakad papalabas, ay siya namang pagkaripas ng takbo ni Fredo papalayo. Nang makasiguradong wala na ang dalawa, saka pa lamang umuwi ng tahanan ang binata. Inamin ni Fredo na nag-iba ang tingin niya sa sariling lolo, ni hindi na magawang titigan ng binata si Lolo Mitoy habang papasok ng tahanan. Hindi na rin ito sumasabay sa pagkain ng hapunan. Sinasabing may sakit para hindi na istorbohin sa kwarto. Isang gabi, habang nakaiga hindi mapakali si Fredo dahil sa nakita, hinala niya may kakaiba kay Lolo Mitoy dahil hindi basta kayang makausap ng normal na tao ang sinumang nilalang.
Pumasok din sa isipan ni Fredo na puntahan si Tandang Ulag para masagot ang lahat ng katanungan. Halos lahat sa baryo kilala ang matanda. Ito ang pinakamatandang albularyo. Ni minsan ay hindi ito pumalya sa panggagamot, maging sa pagtugi sa mga aswang. Alam na ni Fredo na maaaring hindi siya kilala ng albularyo. Lalo pa ni minsan hindi siya dinala ng lolo kay Tandang Ulag. Simula pagkabata tuwing nagkakasakit, tanging si Lolo Mitoy lang din ang nakakagamot sa kanya. Kahit maayos naman ang relasyon ng maglolo, nananatiling palaisipan kay Fredo ang ibang bagay tungkol sa matanda. Ni minsan hindi nito naikwento kung nasaan ang mga magulang, maging kung meron siyang kapatid. Bukod pa dito ni minsan, hindi binanggit ng matanda ang patungkol sa mismong sariling mga magulang. Mga turo lang sa simbahan at pag-aaral para maging banal ang naibabahagi sa kanya. Habang lumalaki si Fredo, dumadagdag din ang katanungan niya patungkol sa mga bagay na ito. Kaya ng gabing iyon, nagpa siya ang binata na kinabukasan. Aalamin sa albularyo kung ano nga ba ang nakitang mga sigbin sa harapan ng lolong ministro. Nang sumunod na araw, umayon ang pagkakataon sa binata. Pagkagising nag-iwan ng sulat ang lolo na pupunta ng maaga sa simbahan dahil merong pagpupulong. Nagmadali na itong ihanda ang sarili at 7:00 pa lang, naroon na siya sa tahanan ni Tandang Ulag. Isa sa pinapagawa ng matanda sa mga pasyenteng pumupunta para magpagamot. Nilulublob nila ang ulo sa isang plangganang puno ng tubig na may sari-saring ugat ng mga halaman. Kagad naman itong ginawa ni Fredo at nang matapos, O ikaw pala ang apo ng ministro na mga demonyo. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka hihingi ng tulong sa albularyong kagaya ko? Mukhang mali yata ang napuntahan mo, bata. wika ni Tandang Ulag. Hindi naman kagad nakaimik si Fredo. Sinabi na lang ng matanda na ikwento ang lahat ng nalalaman at nararamdaman para matulungan kung anuman ang nais na mangyari. Dahan-dahan namang inilahad ng binata ang patungkol kay Lolo Mitoy. Sinasabi ko na nga ba darating ang oras? Ikaw na pala yun, iyo. Ang matagal ko nang inaantay para maisagawa ang pagpuksa sa mga demonyo sa baryo. Hindi ako nagkakamali. Alam mo na rin ang patungkol sa mga natagpo ang labi sa simbahan. Gusto ko lang na malaman mo. Kagagawa nito ng ministro ng simbahan sa baryo. Matagal na panahon na nang mawala ang pagkasagrado ng simbahan natin. Dahil ito sa pagsakop ng demonyong grupo ni Mitoy. Sadyang napakalakas ng tangan, kaya maging simbahan, hindi sila kayang talunin. Maaaring narinig mo na sa misa ang mga banal na salita, pero patibong ang lahat ng ito. Ang katotohanan, sa ganitong pamamaraan mas napapadali sa kanila na mapalapit sa tao o hindi kaya sa mga biktima. Hindi mo rin mapapansin ito o mararamdaman dahil protektado ka ng lolo mo. Kaya ulitin ko, ikaw ang pag-asa ng baryo natin upang matuldo ka na ang kasamaan. Wika ni Tandang Ulag. Nang marinig ni Fredo ang lahat, halos masoka ang binata sa mga nalaman. Alam man niyang kakaiba ang lolo, ngunit iba pa rin nang marinig niya mismo ito sa matanda. Nang makita naman ng albularyo ang mukha ni Fredo, hinayaan niya lang itong mag-isip. Mahal ko po yung lolo ko eh. Kung talagang masama po siya, gusto ko po yung kasamaan lang yung mawala sa kanya. Ayoko po siyang mamatay. Pwede po bang gamutin niyo na lang siya? Para makabalik po siya sa pagiging normal. Nakikiusap po ako sa inyo. Wika ni Fredo. Hindi na yun maaari.
Sino mang tao, kapag nabahira ng kaluluwa, hindi na muli pang naibabalik sa pagiging normal. Alam kong naguguluhan ka pa sa mga naririnig mo, pero kung sakaling magbago ang pasya mo, ang kailangan mong gawin, nakawin mo sa lolo mong libretang may nakaukit na tala. Dalin mo sa akin at ako nang bahala sa lahat. Umuwi ka muna, iho. Pag-isipan mong maigi. Wika ni Tandang Ulag. Nang mga oras na yon, naguguluhan pa si Fredo sa gagawing desisyon, kaya umuwi na lang ito ng tahanan. Magmula ng araw na yon hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, naging mailap na si Fredo kay Lolo Mitoy. Tuwing nagdadaos ng misa nasa bandang dulo si Fredo, dito mas lalong nakikita ng binata ang ibig sabihin ng albularyo. Dahil sa mga obserbasyon sa sinabi ng lalaking minsang makausap, pati na rin ng albularyo, mas naging buo ang loob ni Fredo na humingi na ng tulong kay Tandang Ulag. Isang gabi, umalis si Lolo Mitoy kasama ang ilang tauhan ng simbahan. Dahil alam ni Fredo lahat ng pinaglalagyan nito ng gamit, madali niyang nahanap ang libretang tinutukoy ng albularyo. Pagkakuha, kahit 10 oras na ng gabi, kagad nang kumaripa si Fredo papunta sa tahanan ni Tandang Ulag. Matapos na maiabot, muli nang umuwi ng tahanan dahil anumang oras ay babalik na ang lolo. Ngunit ng gabing iyon, tumambad sa binata ang lolo. Galit na galit. Nawawala ang libreta ko. Walang ibang nakialam sa mga gamit ko kung hindi ikaw. Tinraidor mo ko, no? Dalhin mo ko ngayon mismo kung saan mo tinago ang libreta. Wika ni Lolo Mitoy. Paulit-ulit itong pilit na pinapaamin ng apo. Ngunit ni isang salita walang lumabas sa bibig ni Fredo. Nang mga oras na yun, ramdam ng binata ang galit ng matanda. Sa katunayan, nagawa siya nitong saktan. Ngunit malaki ang paniniwala niya na tutulungan siya ng albularyo. Kaya kahit anong pagpapahirap ang ginagawa sa kanya ng lolo, nananatiling tikom ang bibig ni Fredo. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ng binata nang makita na may grupong papalapit sa tahanan. Lahat ng mga ito ay may dalang sibat at lampara. Nang tuluyang makalapit sa tahanan, narinig niya ang boses ni Tandang Ulag. Tinawag si Lolo Mitoy na ministro ng mga demonyo. Kagad itong tinitigan ng lolo at makikita sa mga mata ng matanda na mas lalong nagalit. Habang nagpapakawala ng mga usal sa Tandang Ulag, ang mga kasama naman ang gumagawa ng malaking bilog sa pamamagitan ng pagkakapit-bisig hanggang sa napagitnaan ng mga ito si Tandang Ulag at ang ministro. Nakikita mismo ni Fredo kung paanong paulit-ulit na sinugod ng ministro ang albularyo sa pamamagitan ng pagkagat at kalmot. Ngunit nanatiling matatag si Tandang Ulag kahit dumudugo na ang ibang parte ng katawan. Hindi nagtagal, may mga salitang Latin na isinisigaw ang albularyo at tila nabingi ang ministro. Doon nakalapit ang albularyo sa ministro. Itinapat sa muka ang libreta. Walang ano-ano'y biglang nasunog ang libreta at nawalan ng malay si Lolo Mitoy. Sa pagkakataong iyon, pinagtulungan ng mga kasama ni Tandang Ulag ang katawan ng ministro at pinagsasaksak ng dalang sibat. Dinala nila ang katawan ni Lolo Mitoy. Nilagay sa harap mismo ng altar. Inihiga ang katawan ng walang malay na ministro. Dahan-dahan itong binuhusan ng banal na tubig at nang mapuno ang buong katawan. Biglang umingay ang buong lugar, kahit wala namang ibang tao. Tila daan-daan ang naghahabulan, parang takot na takot sa nangyayari. Ngunit ang mas nakakakilabot,
Walang humpay na paghalakhak ng kung anong nilalang. Sa loob ng ilang minuto, tuluyan ang masusunog ang buong simbahan. Labas na tayo mga kasama, pati ikaw iho. Alam kong itinuring mong sariling lolo ang ministrong yan. Pero matagal na panahon na ang lumipas. Wala na ang lolo mo. Halika na. Siguradong maiintindihan mo rin ang lahat sa tamang panahon. Wika ni Tandang Ulag. Kagad namang lumabas si Fredo. At kagaya ng sinabi ng albularyo, kusang ang nasunog ang simbahan. Kasabay ng pagkatupok, dahan-dahan ding nawala ang mga boses na naririnig sa paligid. Dahil sa nangyari, nagsilabasa na rin ang iba pang mga kapitbahay. Nakita nila kung papaanong nawala ang nag-iisang simbahan sa lugar. Nanatiling tahimik ang albularyo kahit maraming nagtatanong patungkol dito. Hindi nagtagal umalis na ang grupo habang si Fredo naman nagpaiwan na lang sa tapat ng natutupok na simbahan. Magdamag nagbantay ang binata at nang tuluyan ng humupa ang sunog, muli niyang binalikan ang pwesto kung saan huling inihiga ang ministro. Buo pa ang katawan nito na tila hindi nasunog. Sa puntong iyon, doon lang bumuhos ang luha ng binata, lalo na nang titigan ang mukha ng ministro. Nakikita pa rin ni Fredo ang lolong nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Para makaiwas sa usyoso ng mga tao, nagmadali na itong umalis sa lugar. Dinala ang bangkay ng lolo sa bundok, kung saan si Fredo lang ang gumawa ng paglilibingan sa katawan ni Lolo Mitoy. Hindi naman maiwasan na maging usap-usapan sa lugar ang nangyari. Ngunit magmula ng araw na yon nanatiling tahimik ang binata. Hindi rin naman siya kilala ng ibang tao, kaya walang alam ang mga ito na siya ang naulila sa insidenteng nangyari. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, naging napakahirap ng pamumuhay para kay Fredo. May mga pagkakataon na sarili niya ang sinisisi sa pagkawala ng lolo. Ngunit magmula nang mawala ang ministro at ang simbahan, natigil na din ang insidente ng pagpatay at pagkawala ng tao sa lugar. Hanggang sa ngayon matanda na si Fredo, madalas pa rin niyang puntahan ang libingan ng lolo. Naging parte na ng kasaysayan ang nasabing simbahan. Ngunit nanatiling lingid sa kaalaman ng nakararami ang nag-iisang apo ng huling ministro. Walang iba kung hindi si Fredo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Raya. Taong 1975, probinsya ng Quezon. Ang pinakamatatag na relasyong magkakaroon ka sa iyong buhay ay ang ating pamilya. Ito ang katagang pinanghahawakan ni Raya. Sa ilang taon bilang dalaga, hindi ito makatagpo ng kasintahang tumatagal. Ayon sa kanya, malas ang kapalaran niya pagdating sa pag-ibig. Sunod-sunod niyang naranasan ang pakikipaghiwalay hanggang sa hindi na muli pang sumubok si Raya. Hindi na rin ito nagawang makipagkilala kahit kanino. Bagkus itinuon na lamang ang pansin sa inang si Nanay Sining. Sila na lamang ang magkatuwang sa buhay. Matagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang mawala ang ama. Si Nanay Sining ay may edad na. Mahina na ang pangangatawan kaya tutok si Raya sa pag-aalaga. Dati pa man meron na itong hika. Madalas na kinakapos sa paghinga lalo na kapag nakakaramdam na matinding pagod. Kaya hindi na rin ito pinagtrabaho pa ni Raya. Tanging siya na lamang ang bumubuhay sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng pagtitinda ng kahit anong bagay.
Hindi rin naman magawang kumuha ng regular na trabaho ni Raya dahil madalas na asikasuhin ang ina lalo na sa mga araw na nangihina ang katawan nito. Ayon sa kanya, mahirap ang pinagdadaanan niya dahil wala siyang ibang makatuwang sa buhay. Ngunit hindi na rin niya ito alintana. Alang-alang sa pagmamahal sa ina. Tanging si Nanay Sining na lamang ang meron siya sa buhay. Kaya labis ang pag-aaruga at pagmamahal na pinaparamdam niya. Samantala, maayos naman ang lahat sa kinatitirikan ng tahanan, lalo na ang mga kapitbahay. Ngunit isang araw, lahat ng kapitbahay maging sila ay napaalis sa lupang kilalakihan nang angkinin ito ng dayuhang pamilya sa lugar. Hindi na nagawa pang makaalma ng mga taga-baryo dahil wala namang titulo ang lupang kinatitirikan. Kaya sumunod na lang sila sa mga nasabing dayo. Nagpapasalamat naman ang mag-inang Sining at Raya sa Diyos dahil pumunta ng ibang bansa ang kapatid ni Nanay Sining. Sila na muna ang pinatira at doon na muli nagsimula ang dalawa. Kakaunti lang ang nakatira sa lugar. Ayon kay Raya, napakaliblib nito ngunit maayos at tahimik naman ang lahat. Malawak din ang lupa at sa katunayan, may mga puno sa loob ng bakuran, kabilang ang kay Mito na nasa kaliwang bahagi ng harapan ng tahanan. Lahat ng nasabing puno ay hitik sa bunga at berde ang mga dahon. Napaka-presko lalo na kung hapon, kaya madalas na nakaupo doon ang mag-ina. Samantala, naging maayos naman ang pamumuhay ng mag-ina sa lugar. Nagtanim si Raya ng mga gulay sa bakuran. Sa likod naman ng tahanan, may mga nakukuhang tuyong dahon ng nyug. Ginagawa niya itong walis tingting na naititinda sa palengke. Tuwing hapon naman naglalako ito ng merienda sa palengke at madalas ubos ang lahat ng paninda kaya kahit papano may naitatabing pera si Raya. Ngunit sa kabila ng lahat, kahit nagkakalaman ang alkansya ni Raya, tuloy pa rin ang panghihina ng katawan ni Nanay Sining. Isang hapon bandang 6:00 ng gabi nakauwi si Raya galing sa pagtitinda. Dala ang isang balot ng dinuguan, masaya itong naglakad pa uwi ng tahanan. Ngunit bigla na lamang nabawi ang saya ng dalaga nang maabutan si Nanay Sining na pilit na naghahabol ng paghinga habang nakahawak sa poste. Nagmamadali itong nilapitan ni Raya. Batid niyang inaatake na naman ito ng hika. Mabuti na lamang may alam na paraan ang dalaga para pansamantalang magamot ang ina. Kaagad nitong pinapasok si Nanay Sining sa loob ng tahanan. At sa mabilis na paraan, tinanggal ni Raya ang lahat ng damit pang itaas ni Nanay Sining. Kasunod nito kaagad na pinahira ng langis sa likod at paulit-ulit na hinagod ang likod ni Nanay Sining hanggang sa makaramdam ito ng ginhawa. Ang langis na yon ang nagsisilbing gamot ni Nanay Sining. Ayon kay Raya, ibinigay ito sa kanya ng kaibigang albularyo sa dating tahanan. Samantala, matapos yun pinahiga na ni Raya ang ina at nang makabalik sa dati ang paghinga, pinakain na ito ng dalaga. Nang mga oras na yon batid na ng dalaga na lumalala na ang karamdaman ng ina. Labis ang pagpayat nito at minsan, isinusuka lang ang lahat ng kinakain at iniinom. Hindi na mapakali si Raya dahil sa karamdaman ng ina. Kaya ng gabing yun, nagpasya si Raya na maghahanap ng manggagamot kinabukasan. Buong magdamag na hindi makatulog si Raya dahil bigla na lang umuungol si Nanay Sining. Kaya naman, 4:00 pa lang pumunta na ito ng kusina para magluto ng pagkain ng ina. 1 oras pa ang nakalipas. Mahimbing pa rin sa pagtulog si Nanay Sining kaya lumabas na muna ng bakuran ang dalaga para magwalis. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Raya nang makita na halos mapuno ng tuyong dahon ang bakuran.
Pagtingala niya, nakita niya mismo na nakalbo ang nag-iisang kay Mito sa harap ng tahanan. Ganun na lamang ang pagtataka ng dalaga dahil noong nakaraang araw maayos pa naman ang puno. Berde ang mga dahon at wala pang bakas ng pagkalagas. Ayon pa sa kanya, nakapagtataka ang pangyayari lalo pat lahat ng mga dahon ay naging tuyo. Halos ilang minuto pa niya itong tinitigan. Ngunit wala namang iba pang nakita bukod sa nakalbo na ang puno. Ipinagpatuloy na lang ni Raya ang pagwawalis at maya-maya pa, nagising na ang ina kaya pumasok na siya ng tahanan. Kahit papano naging maayos na ang lagay ng ina. Kaya naman nagpaalam na si Raya. Mawawala siya ng ilang oras para maghanap ng makakagamot sa ina. Tumangulang si Nanay Sining at diretso nang lumabas ng tahanan si Raya. Nang papalabas na ng bakod ang dalaga, may nakita siyang isang babae. Napakaganda nito at sobrang kinis ng balat. May mapupulang labi, matangos ang ilong at mahaba ang buhok. Kaagad na itinanong ni Raya kung ano ang kailangan ng babae. Tumugon naman ang dalaga na siya si Dina. Gusto niyang tumulong sa problema ni Raya. Napatanong naman ang dalaga kung papaano nito nalaman na meron siyang problema. Dahan-dahan namang inilahad ni Dina na nakita niya kahapon ang nangyari sa ina. Kaya po pala. Nakita mo kami kahapon. Pero paano ka naman makakatulong sa amin? Doktor po ang kailangan. Pero wala naman kaming pera para madala si nanay sa ospital. Maghahanap na nga lang sana ako ng albularyo sa kabilang barangay eh. Wika ni Raya. Ngumiti naman si Dina at sinabing kung albularyo lang ang hanap ng dalaga. Nasa harap na niya ang kailangan. Ayon pa kay Dina, bata pa lang naturuan na siya ng ama kung papaano manggamot. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong karamdaman lalo pat marami na itong nahawakang pasyente. Inilabas ng dalaga ang suot na kwintas. Isang anting-anting na kaparehas sa mga suot ng albularyo. Dagdag pa nito, bigyan lang siya ni Raya ng pagkakataon ng maipakita ang kakayahan. Wala namang mawawala sa dalaga at sigurado pa siyang matutulungan ni Tina ang ina. Hindi nagtagal na kumbinsin na rin si Raya na magamot ang ina. Pagkapasok ng dalawa, kaagad na nagmano si Tina kay Nanay Sining. Ipinagpaalam ng dalaga kay Nanay Sining na itataas ang damit sa bandang likuran. Kaagad naman itong ginawa ng matanda. Hawak ang botelyang may langis. Dahan-dahang pinasok ni Dina ang kanang kamay at nilapat ang botelya sa likod. Pagdikit ng botelya sa balat ni Nanay Sining, ganun na lamang ang pagkagulat ni Raya nang makita mismo ang biglang paggulo ng laman ng bote. Habang nangyayari yon, sinasabayan naman ito ng mga bulong ni Dina. Ayon pa kay Raya, hindi niya maintindihan ang sinasabi ng dalaga dahil kakaiba ang lengguwahe na gamit ni Dina. Samantala, wala namang anong reaksyon si Nanay Sining. Bagkus na natili lang na nakapikit. Tumagal naman ng halos 15 minuto bago natapos ni Dina ang isinagawang pagbulong. Pagkatapos, nagwika itong maayos na ang kalagayan ni Nanay Sining. Nagpasalamat naman si Raya at niyaya itong mag-almusal muna. Ngunit hindi na nagtagal pa si Dina. Nagpaalam na ito at sinabing may kailangan pa siyang puntahan na pasyente. Nang masiguradong nakaalis na si Dina, kaagad na pinuntahan ni Raya ang ina. Ayon naman kay Nanay Sining, naging magaan na ang pakiramdam niya at lumuwag na ang paghinga. Kahit papano, nakampante na si Raya. Kaya maghapon na lang itong nanatili sa tahanan at binantayan si Nanay Sining. Samantala bandang 8:00 ng gabi, habang nakaupo sa bakuran si Raya,
Naagaw ang atensyon ng dalaga nang makakita ng agila na dumapo sa nalagas na kay Mito. Bihira ang ganitong klase ng ibon sa lugar, kaya nakatitig lang doon si Raya. Ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kilabot sa katawan. Nang makipagtitigan sa kanya ang ibon, tila nangungusap ang mga mata. Ngunit hindi nagtagal, diretso na itong pumasok ng tahanan. Marami pa siyang kailangang gawin sa kusina, kaya pansamantalang nalimutan niya ang ibon sa labas ng tahanan. Maya-maya pa, isasara na sana niya ang mga bintana at pinto. Ngunit ganun na lamang ang kabang naramdaman ng dalaga. Naroon pa rin ang ibon at nakatitig sa kanya. Dali-dali na nitong isinara ang lahat at sinamahan ang ina sa kwarto. Dahil sa pagod ng buong katawan, maaga namang nakatulog si Raya. Habang mahimbing na natutulog ang dalaga, bigla itong nagising nang marinig si Nanay Sining na naghahabol ng hininga. Hirap na hirap ang ina. Kaya kagad na binuksan ni Raya ang bintana ng kwarto at tinanggal ang pang-itaas sa damit ng ina. Walang humpay sa paghilot sa likod ng ina ang dalaga. At ng mga panahong yun, hindi na nagawa pa ni Raya na mailigtas ang ina. Tuluyan na itong pumanaw. Paulit-ulit na sumisigaw at humihingi ng tulong si Raya. Ngunit ni isa sa mga kapitbahay ay walang nagising. Tanging pag-iyak na lang at pag-iyakap ang nagawa niya. Halos 2 oras na hindi inaalis ni Raya sa bisig ang mukha ng ina. At walang ano-ano'y nakita mismo ng 2 mga mata kung papaano dumapos sa binti ni Nanay Sining ang nakitang agila na nakadapos sa puno ng kay Mito. Pilit itong pinapaalis ng dalaga, ngunit nakatitig lamang ang ibon sa kanya kasabay ng panghihina ng katawan. Nakaramdam siya ng pangingilabot. Kahit anong pagpapaalis niya, hindi natitinag ang agila. Kaya siya na lamang ang lumabas ng tahanan para humingi ng tulong sa kapitbahay. Kahit 10 oras na ng gabi, kinatok nito ang isa sa mga pintuan. Maswerte naman dahil hindi nagdalawang isip ang lalaki na sumunod sa kanya papunta sa tahanan. Pagkarating ng dalawa, ganun na lamang ang pagkagulat ng dalaga nang hindi na naabutan pa ang agila sa tabi ng ina. Nagboluntaryo ang lalaki na dalhin si Nanay Sining sa punerarya. Hindi naman tumanggi ang dalaga. Magmula ng oras na yon, naging napakabilis ng pangyayari kay Raya. Purong lungkot ang naramdaman niya at pagkalunod sa luha. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang labi ni Nanay Sining sa tahanan. Ngunit hindi nawala ang ibon sa loob ng bahay ng mag-ina. Minsan nakadapo ito malapit sa kabaong ni Nanay Sining. Minsan naman ay nasa bakuran o kaya sa kusina. Kaya pala isipan kay Raya ang walang humpay na pagtitig nito sa kabaong ni Nanay Sining tuwing lumalapit. Maging ang mga nakikilamay. Napapansin na ang ibon ngunit hindi naman ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Ang sabi ng ibang mga kabarangay, galing ito sa langit at nagbabantay kay Nanay Sining. Dagdag pa ni Raya, hanggang sa mailibing ang ina, naroon pa rin ang ibon na nakatitig sa kabaong nito. Nang matapos naman ang libing, hindi na muli pa itong nagpakita. Isa pa sa napansin ng dalaga, muling bumalik sa dati ang puno ng kay Mito. Bigla na lang yumabong ang mga dahon makalipas lang ng 1 linggo. Dahil sa mga napansin, hindi man gaanong bukas ang pag-intindi sa mga pangkalikasang nilalang, nagpasya itong ikonsulta sa albularyo ang mga pangyayari. Lalo pat 1 beses na paniginipan niya ang ina. Takot na takot sa paglapit ng agila. Maswerte na lang dahil sa paghahanap, natagpuan nito ang albularyong taga-kabilang barangay na kung tawagin ay si Tandang Ingko.
Lahat ng pangyayari ay inalahad ng dalaga, kaya madaling napunto ng manggagamot ang nangyari kay Nanay Sining. Sa mga sinabi mo, masasabi kong diwata ang tumira sa puno ng kaimito at tinatawag itong diwata ng kamatayan. Madalas silang lumapit sa mga tahanang may nakatirang may sakit. Malamang naamoy niya ang nanay mo. Kinuha ng babaeng nanghihilot kay Sining ang kaluluwa niya. Patibong ang ginawa ng nilalang iha. Ang agila at babaeng pumunta sa bahay niyo. Iisa lang sila. Pero wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan dahil magaling talagang magtago ang mga nilalang na yon. Sa ngayon, kailangan nating matulungan ang kaluluwa ng nanay mo na makawala sa diwata. Wika ni Tandang Inko. Kaagad namang tumango si Raya. Sinabi ng dalaga na tutulong siya sa mga kailangang gawin sa pagbawi ng kaluluwa ng ina. Sinabi naman ni Tandang Inko na maghanda siya ng isang balde na puno ng dugo ng baboy at 3 itim na kandila. Matapos yon, nang malinaw na mailahad ng matanda ang mga gagawin, umuwi na si Raya at naghanap ng mga kakailanganin. Maswerte namang nakakuha ito kaagad ng dugo sa palengke. May kakilala siyang nagtitinda ng karne ng baboy kaya madaling nakakuha si Raya. Nang sumunod na araw, bandang 6:00 ng gabi, nasa tahanan na ni Raya ang albularyo. Inihanda na ng mga ito ang kailangan sa isasagawang ritual. Inilagay ng manggagamot ang mahabang lamesa sa tapat ng puno ng kaimito. Dahil 10:00 pa ng gabi magsisimula ang albularyo, nagluto na muna si Raya ng hapunan at sabay ng kumain ng dalawa. Nabanggit naman ng albularyo ang rason sa pagkalagas ng puno. Ito ay isang senyales ng kalungkutan sa pamilyang maiiwanan ng susunduing kaluluwa. Hindi na nagtagal pa ang pag-uusap. Lumabas na muna ng tahanan ang matanda at nagpakawala ng mga usal sa buong paligid. Samantala, pagsapit naman ng eksaktong 10:00 ng gabi, bago pa magsimula, ibinuhos na ni Tandang Ingkong ang isang balding dugo ng baboy sa buong paligid ng puno ng kaimito, habang yung mga itim na kandila naman ay nilagay niya sa lamesa. Habang abala sa pagdarasal ang albularyo, hawak naman ni Raya ang damit ng ina. Tahimik lang ito sa tabi ng albularyo at maya-maya pa, malinaw na narinig ng dalaga ang boses na kausap ng manggagamot. Hindi naman niya maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit bago pa mawala ang boses, kinuha sa kanya ng albularyo ang damit ng ina at inilagay sa ilalim ng puno ng kaimito. Yun ang uling ginawa ng dalawa at matapos ang ritual, sinabi ng albularyo na nasa maayos ng kalagayan ang kaluluwa ng ina. Hindi na rin ito nagtagal pa sa tahanan ni Raya at kaagad nang umuwi. Nang gabing yon, hindi nakatulog ang dalaga dahil sa sobrang pag-iisip. Sa pagdaan pa ng ilang araw, wala namang kakaiba pang nangyari sa tahanan ni Raya. Ayon sa kanya, dinaan na lamang ng dalaga sa dasal ang kapakanan ng ina. Magmula ng araw na yon, naging maayos na ang lahat. Patuloy nang nabuhay at namunga ang puno ng kaimito. Habang si Raya naman, unti-unti nang tinanggap sa sarili na mamuhay nang wala ang ina. Halos linggo-linggo rin ito kung dumalaw sa puntod ni Nanay Sining. Samantala ngayong matanda na si Raya, mag-isa pa rin ito sa buhay. Mayabong pa rin ang puno ng kaimito na nasa bakuran. Tuwing may nanghihingi ng bunga sa kanya, palagi pa rin niyang naaalala ang minsang naengkwentro ang diwata sa puno ng kaimito.
Kwentong Bayan.